15 individual sugatan matapos aksidenteng mahulog sa civilian area ang mga bomba sa kasagsagan ng military drills sa South Korea. At pagpapataw ng taripa sa Mexico at Canada, ipinagpaliban muna ni US President Donald Trump. Si Joyce Salamatin sa sentro ng balita. Aksidenteng naihulog ng isang South Korean fighter jet ang 500-pound na Mk-82 bombs sa labas ng isang shooting range sa South Korea. Hindi bababa sa 15 ang sugatan na karamihan ay mga sibilyan. Ayon sa South Korean Air Force, nangyari ang aksidente sa kalagitnaan ng live fire exercise. 3 bahay, isang simbahan at isang greenhouse din ang nadamay sa nangyaring aksidente. Humingi naman ng paumanhin ang Air Force at tiniyak ang kompensasyon sa mga nadamay. Iimbestigahan din ang sanhi ng aksidente. Ipinagpaliban ni US President Donald Trump ang pagpapataw ng taripa sa mga produkto mula Canada at Mexico. Kasunod na rin ito na pag-uusap nina Trump at Mexican President Claudia Sheinbaum at negosasyon sa pagitan ng mga opisyal ng Canada at US. Pumayag si Trump na hindi magbabayad ang dalawang bansa base na rin sa United States-Mexico-Canada Agreement. Maipatutupad lang ang taripa sa darating na April 2. Ang USMCA ay kasunduan na isinulong ni Trump sa kanyang unang termino na nagsusulong ng free trade zone sa 3 North American countries. Julio. Ito ang recorded audio message ni Pope Francis na napakinggan ng mga nagtipon sa St. Peter's Square sa Vatican kahapon. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na muling narinig ang boses ng Santo Papa sa loob ng mahigit 20 araw. Sa kanyang mensahe, anya, mula sa kaibuturan ng kanyang puso, ay labis siyang nagpapasalamat sa lahat ng mga nagdadasal para sa kanyang mabilis na paggaling. Taimtim namang pinakinggan ng mga mamamayan ang mensahe at pasasalamat ng Santo Papa na sinuklian nila ng palakpakan pagtapos. Mababatid na nananatili pa rin sa hospital si Pope Francis habang patuloy na lumalaban sa sakit na pneumonia. Joyce Salamatin para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.